Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Jokno Highway, Lemery, Batangas, kung saan meron po tayong bagong video presentation na farm property na meron pong rest house na nasa loob ng isang exclusive community at may package na 2.6 hectares farm lot along the highway. Kaya sa mga naghahanap po ng isang rest house na nasa loob ng isang exclusive community na kompleto po ang amenities gaya ng clubhouse, covered basketball court, swimming pool, cabana, treehouse, camping grounds, at meron pong 24-hour security, ito na po yung hinahanap nyo. Ito pong kinatatayuan ng rest house ay may lot area na 990 square meters more or less. At yung farm lot naman na 2 minutes drive lang po mula dito sa rest house ay may lot area na 2.6 hectares. At yun po'y along the highway. Mamaya po pupuntahan natin yan. Discuss ko muna sa inyo itong bahay bakasyunan o rest house o magiging retirement home ninyo. Ang gusto po ni owner package, itong rest house at yung farm lot. Bali may total lot area po ito na 2.7 hectares lahat-lahat. Ito po yung backyard na punong-puno na rin ng fruit-bearing trees gaya ng langka, may mangga, at kung ano-ano pa. Actually, dito pa lang po malilibang na kayo. Itong area na to. Pero kung investment-wise o mag-land banking kayo, pwede pa rin yung makonsider yung malaking property o malaking lupain kagaya ng 2.7 hectares. Hanggang dyan po yan sa dulo, meron din pong taniman ng gulay. May restrictions lang dito na bawal po mag-alaga ng kung anumang hayop gaya ng kambing o baka o manok dito sa loob ng subdivision. Pero kung gusto nyo mag-alaga, napakalaki pa po nung 2.6 hectares. Kahit ilang baka o kambing o manok ang pwedeng alagaan nyo doon. Ilan sa mga fruit-bearing trees po dito ay namumunga na. At hindi na po nyo kailangang magtanim ng mga fruit-bearing trees. I-maintain nyo na lang po yan. Then yung sa dulo ay taniman ng gulay. Matatanaw na natin yung bahay. Yan naman po ay ready for occupancy. Although, madalas nasa Amerika po si owner, ang bahay po ay well-maintained. Meron po silang caretaker. Ito pong bahay ay may floor area na 200 square meters, more or less. Yan naman po yung driveway mula dun sa main gate. Hanggang dito po ay meron pa rin mga fruit-bearing trees gaya nitong bayabas. At dyan naman po ay pwede rin mag-garden kayo dyan. Yan po yung pasad. Tunghayan nyo po. Napakaganda, napakaaliwalas. Tahimik ang lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Ito po yung nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 886.9 feet. Nandito na po tayo sa porch o veranda. At ito po yung main door. Hanggang dun po yan
at dito naman po sa kabilang side. Karamihan po sa mga nagamit na hardwood ay galing pa po doon sa farm. Pasok na po tayo. Ito po yung main door, naka-solid wood door. At dito naman po yung living area o salas na meron pong solid wood sofa set, naka-ceiling fan. At dito naman po yung dining area na meron din pong dining set at access door papunta naman sa covered lanai. Mula po dito sa dining area, lipat po tayo dito sa may formal kitchen. Meron po itong island, pendant lamp, kitchen countertop, wall-mounted kitchen cabinet, at meron din pong storage ng kitchen utensils. May stainless sink with faucet at kitchen window. Ito naman po yung access door papunta naman dito sa may service area at dirty kitchen. May grilling area. Yan po yung kitchen countertop ng dirty kitchen at meron din pong pugon o lutuan. Sa dulo po ay may stock room. Ito po yung covered lanai na kung saan kung meron man po kayong okasyon, napalaki po ng espasyo. Meron na ring long table at hanggang dito po yan. Ito po yung covered lanai at dyan po yung open space na meron pong mga fruit-bearing trees na kung saan dun po tayo umikot kanina. Ito po yung sliding door mula sa dining area na pinakita ko sa inyo at yan naman po yung daan papunta sa driveway. Pasok po tayo dito. Ito po yung dining area na may 6-seater dining set. Tungkol po pala sa mga furnishings, walang nabanggit, pero kung sakali man na maibigan nyo, pwede naman po nating i-negotiate kay owner. Madali naman po silang kausap. Yan po ulit yung kusina at dito naman po yung understairs storage o stock room. Mula po dito sa understairs storage, ito po yung common toilet and bath at dito naman yung unang kwarto. Kung meron po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Meron na rin pong window type aircon at ito po yung banyo na katabi lang nung unang kwarto. May hand wash basin, water closet, shower curtain, bathroom window at vanity mirror. Mula dito sa kwarto, paglabas nyo po, ito na yung kusina. Yan po yung kitchen countertop, yung island, at matatanaw naman natin yung dining area, yung access door papunta sa covered lanai, living area at yung main door. Ito naman pong main door, paglabas nyo, dyan na yung porch o veranda at yung driveway. Ito naman po yung hagdan. Ito po yung naka-solid wood staircase, handrail at railing. Samahan niyo po ako, kaya't po tayo. At nandito na po tayo sa second floor. Ang disenyo po nitong isang kwarto, actually 2 bedrooms yan. Bali, ginawang isang malaking kwarto na lang siya. Yan po yung pangatlong kwarto. Ito yung banyo. At ito po yung tinutukoy ko na dapat 2 kwarto to, pero pinag-isa na lang. Kaya malaki po ang espasyo niya. May bed frame with mattress, bedside table, glass window, at meron din pong wardrobe. High ceiling na rin po siya. At malaking bagay din po yung glass wall na nag-serves as natural sunlight. Yan po yung pangalawang kwarto. At dito naman po yung toilet and bath. High ceiling, may bathroom window, naka-tile bathroom wall, may hand wash basin, water closet, ito yung shower curtain at may shower. Yan po yung bathroom window. May vanity mirror. Wala rin kayong papagawa dito. At yan po yung second bedroom. Ito po yung hagdan, yan po yung open below na may chandelier at sa dulo yung
family area. Ito naman po yung pangatlong kwarto. Na malaki din po ang espasyo. May bed frame with mattress, bedside table, may aircon, lampshade, malaking glass window, high ceiling, at meron din po itong sariling toilet and bath. May water closet with bidet, bathroom countertop, hand wash basin, bathroom cabinet, at vanity mirror. May shower curtain, then hot shower set, at ito'y may bathroom window. Naka-tile bathroom wall na rin po siya. Yan po yung third bedroom with own toilet and bath. Labas po tayo. Meron din pong bintana dyan. At yan po yung hagdan. Yung sa dulo yung second bedroom na naipresent ko na sa inyo. Yan po yung chandelier. Ito po yung open below. Yan po yung main door. At yan po yung living area o salas. Ito naman po yung family area. Mula po dito may rocking chair. At di ba na made of rattan. Ito naman po yung glass window na mula dito napakaganda po ng tanawin. Very relaxing. Imagine nagkakape kayo dyan habang nagre-relax dito. At ang kagandahan po sa ganitong size ng bahay ay less maintenance. Hindi po kalakihan, kaya hindi po kayo mapapagod sa paglinis. Or even may kasamahan kayong tagalinis dito, hindi siya mahirapan. Sakto lang po yung size. At kung sakali man po na gusto nyong may guest house, dun po sa farm, meron na pong kubo na may kwarto at may banyo. May kusina na rin po. Mamaya po pupuntahan natin yan. Yan po ulit yung living area, yung dining area, at ito yung main door. Ito yung veranda. Yan po yung driveway. At ito naman po yung open na garahe. Na kung saan hanggang dyan po ang property line. At meron pong setback dito. Ito po ipapunta naman dun sa dirty kitchen. Yung kaninang pinakita ko sa inyo na sabi ko may stock room at may pugon. Ito po yun. Yan yung pugon. Ito po yung stock room na naka-aluminum door. Meron po siyang wooden shelves. Yan po yung lutuan. At ito po yung countertop dito sa dirty kitchen. Yan po ulit yung covered area. At yan po yung property line. May restriction po yung bakod dito. Di ganun kataas. Balik po ulit tayo dito sa backyard. Mula po dito sa bahay, imagine pagkagising nyo po, kahit mag-walking lang kayo dito sa bakuran nyo, may pathway na rin siya habang chinecheck nyo inyong halaman, may garden set, at pwede po kayo magkape dyan. Lilipat na po tayo doon sa farm lot. Mula po doon sa bahay, 2 minutes drive lang po. Ganun po kalapit. At yung property ay along the highway. Ulitin ko po. Yung bahay o rest house ay nasa 990 square meters more or less. At ito namang pupuntahan natin na farm lot na along the highway ay 2.6 hectares. Ito na po yung entrada. Ang laki po ng parking space. At sa dulo, meron na pong matatanaw na kubo. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Doon po sa harapan nitong property na may frontage na 120 meters more or less, ay pwede po kayong maglagay ng commercial space. Gawa ng along the highway.
At dito po sa mismong farm lot ay income generating din po. Sa coconut trees pa lang na 300 na puno, every 45 days ay nag-harvest sila. Ang income ay 7,000 pesos. Sa nyog pa lang po yun. Pera pa po sa fruit-bearing trees. Ito naman po yung kubo na halos bago pa po yan, na pwede nyo rin gawing guest house para ma-feel na inyong bisita ang buhay probinsya. Kompleto na rin po ito. May salas, may upuan, may center table, may shelf na rin siya. At dito naman po yung kwarto na may double deck. Siguro po mga 6 o 8 guest kakasya po dito. Naka-double wall naman po yan. At maayos pa ang nipa na bubong. Ito po yung kubo. At sa baba po niyan ay yung kusina. Yun po yung driveway na papunta sa highway. At baba po tayo. Punong-puno po ito ng fruit-bearing trees. Hindi nyo kailangang magtanim dito. At ito po yung pwedeng gawing garahe o tambayan. At doon naman po sa dulo yung kusina. At yan po yung banyo. Napakalaki po nitong kubo. Hanggang dun pa po ang property. Medyo slope lang po ang terrain, pero may patag naman po. Ang mga fruit-bearing trees po dito ay gaya ng goyabano, kakao, avocado, mangga, nyog, kalamyas, at marami pa pong iba. Meron din pong hardwood trees, mga 100, kagaya ng kamagong, antipolo, molabe, at mahogany. Actually, ready na po for harvest, kaya pwede na po kayong kumita dun pa lang sa mga hardwood. At tungkol naman sa hardwood na nabanggit ko kanina, lahat pong mahogany trees na 15,000 more or less ay registered po sa DENR na tinanim noong 2011. Yun po yung tinutukoy ko na pwede niyong ibenta yon. Kasi registered naman po. Meron din po palang ilang mga kalamansi na namumunga na rin yan. At ito po yung tinutukoy ko na terrain. May slope, may patag, pero banayad lang naman po. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Twin Lakes, ang distance is 13 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Mula naman po sa Welcome Arc, Nasugbo, ang distance is 11 kilometers at ang travel time is 15 minutes. At mula naman po sa bayan ng Lemery, kung saan kompleto na po doon gaya ng SM, Centro Mall, groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, church, hospital, at beach resort, ang distance is 16 kilometers at ang travel time is 16 minutes. Opo, 16 minutes lang po nasa hospital na kayo ng Lemery. Pati po mga beach resorts. At yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 29 kilometers at ang travel time is 45 minutes. Kasama ang traffic. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 104 kilometers at ang travel time is 2 hours and 25
minutes. Okay, recap lang tayo sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay may total lot area na 2.7 hectares more or less. Ito pong farm lot ay along the highway na possible pong lagyan ng commercial space gawa ng malapad po ang frontage, 120 meters. Actually, pwede raw gawin na garahe ng truck. Tatambakan lang yung ibang part kasi medyo slope yung terrain. At dito po sa loob ay may mga fruit-bearing trees gaya ng guyabano, kakao, abukado, kalamansi, mangga, nyog, kalamyas, at meron din pong mga mature na mahogany trees. Nasa 15,000 na registered po sa DNR. May access na rin po ng tubig, kuryente at internet provider. Income generating na rin po ang mga fruit-bearing trees at yung 300 trees na nyog. Every 45 days, 7,000 pesos po ang income. Yan po yung malalim na parte ng property na punong-puno rin po ng hardwood trees gaya ng mulahabe at mahogany. Meron din po itong kubo na pwede nyong gawing guest house para mas ma-appreciate ng inyong bisita ang nature. At kung sakali man na naboboard kayo dun sa rest house, pwede po kayong lumipat dito. At mula po dun sa farm lot, 2 minutes drive lang po. Papunta naman sa rest house na kung saan yung property po ay may lot area na 990 square meters at nasa loob ng isang exclusive subdivision na kumpleto po ang amenities. Imagine niyo, meron na po kayong rest house na may malaking lote na almost 1,000 square meters na nasa loob ng isang secured community at kumpleto po ang amenities. Then meron pa pong 2.6 hectares na farm lot na along the highway. Hopefully, hindi po kayo na-confuse dito sa ating video presentation. Again, meron po tayong rest house o house and lot na nasa loob ng isang subdivision at yung package deal na farm lot na may 2.6 hectares ay along the highway na 2 minutes drive lang po. Napakalapit lang. Actually, pinakita ko na sa inyo yung daan. At dito pa lang po, very relaxing na inyong bakuran o backyard. Napakaganda, napakaaliwalas. Very relaxing tong area. Kaya sarap pong pagmasdan. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 55 million pesos. Hindi na po may iwasan ang ibang komento na maliit ng bahay. Pero 55 million pesos. Baka po nakalimutan nyo na meron pa pong 2.6 hectares na along the highway na punong-puno ng fruit-bearing trees at meron pang 15,000 na mahogany trees na registered sa DNR na mature na po at pwede na pong i-harvest. Well, nasa inyo pa rin po ang desisyon kung paano nyo i-assess ito. Pero kung pagbabasihan nyo po yung lot area at ito naman pong secured community na magiging safe po ang pamilya nyo dito, baka i-considera nyo po ito na inyong maging retirement home. May farm lot ka na,
may rest house ka pa. At the end of the day, na-develop na po yung area na along the highway, meron pa po kayong magiging commercial property. Binibenta po ito as package. Hindi po pwedeng etong bahay lang o yung farmland. 55 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Fair deal na rin po. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.